Kamara hindi titigil sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative ayon sa House Leader. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kabar MJ Mondihar. Kabar MJ. No choice. The instruction is to continue getting more signatures. Walang planong tumigil sa pangangalap ng pirma ang Kamara kahit pa suspindido na ang proceedings para sa kontrobersyal na People's Initiative. Ayon kay Albay Representative at Ways and Means Panel Chair Joey Salceda, heavily invested na raw ang Kamara sa PI. Kaya kahit pa itinigil na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng prosesong may kinalaman dito, ay lalarga pa rin daw sila sa Kamara. Pasisigurin namin na mangumbinsi na tumami yung pirma. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy pa rin ang Kamara sa tahak nilang PI. Ito ngay sa kabila ng pasya ng punong ehekutibo na pangunahan ng Senado ang charter change. Nanindigan naman si Salceda na walang karapatan ng COMELEC na ipahinto ang PI. Nang matanong kung dudulog ba sila sa Korte Suprema para baliktarin o suspindihin ang desisyon ng COMELEC, hirit ni Salceda. No, because they have no right to delay. You cannot impinge on the power of the people. Kung dito sa Kamara, tiwala sila sa kalidad ng mga lagda na kanilang nakalap. Sa Senado, iba ang storya. Dahil duda ang mga senador dito. Dahil mayroon daw ng mga pumirma sa People's Initiative ay hindi alam ang nasabing paksa. Unang-una, English, ma'am. Ikalawa, voting jointly, malay nila kung ano yun. Diba? Kasi ang pagkasabi, economic act. Nung dumating, voting jointly. Wala namang kinalaman sa economic. Walang maintindihan yung tao. Hindi nila maintindihan talaga. Ang naintindihan lang nila yung ayuda at yung pangako ng pera. Nanindigan naman ng Kamara na masyadong minamasama ng Senado ang hangarin nilang amyendahan ang economic restrictions ng 1987 Constitution. Mahigit sa 350 beses na raw kasing nagtatangka ang mababang kapulungan na magkipagtulungan sa kanilang Senate counterparts para sa Chacha. Pero lagi raw itong dead on arrival sa Senado. Anybody who promotes PI is a devil. Mga demonize. Because you demonize them. And therefore only saints can initiate a people's initiative. That is the conclusion. But that's not a practical or pragmatic way. Wala nang mas mapalad sa mundo kesa sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan. Galing sa Diyos yan. Bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan na sinusuhulan ng tao, sinasamantala ang kamangmangan, linilin lang. Hindi naman namin gawain to eh. Hindi naman gawain Marcos to eh. Ngayong weekend, magkakaroon ng pagdinig ang isang komite sa Senado sa Davao City para ipagpatuloy ang investigasyon sa kontrobersyal na People's Initiative. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Samantala, PBBM, Lisa at Romualdez nasa likod ng pagbabago ng konstitusyon ayon kay dating Pangulong Duterte. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Daniela Paulite. Kapartner Daniela. Mahabang panahon na pananatili sa kapangyarihan ng kasalukuyang nakaupo sa pamahalaan. Ito ang tunay na layunin ng isinusulong ng Kamara na charter change o pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Giit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang ibang iniisip ang ilang politiko kundi gumawa ng paraan para tumagal sa pwesto at magpakasasa sa kapangyarihan. Alam mo kasi, the purpose of this constitutional change is not for anything. It's not even for parliament or the essence of presidential type. It's a mechanism for perpetuation of power. Sa naging pagdinig nga ng Senado patungkol sa kontrobersyal na People's Initiative ay nabuking na may kinalaman si House Speaker Martin Romualdez dito. Nauna nang isiniwalat ng ilang mambabatas na binayaran, tinakot at pinangakuan ng ayuda ang ilan kapalit ng perma sa People's Initiative. Ayon pa kay Duterte, sila First Lady Liza Marcos, Pangulong Marcos at ang kanyang pinsang si Romualdez lang ang nais sa pagbabago ng ating konstitusyon. Si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap?
plus the congressman na were... Ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma ng papirma sila, bigay ng bigay. Dismayado naman ang dating Pangulo dahil pera ng taong bayan ang ginamit dito. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan na sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Hinimok naman ni Duterte si Pangulong Marcos na ipatigil ang People's Initiative dahil kung hindi, matutulad siya sa nangyari sa kanyang ama. If you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. Patuloy naman ang panawagan ng dating Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na gawin ang nararapat upang proteksyonan ang ating konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Samantala, digitalization, nakikitang solusyon para mapabuti ang railway system ng bansa. Ayon sa DOTR, alamin natin ang detalye niyan mula kay kapartner Sheena Tordo. Kapartner Sheena. Target ngayon ng Transportation Department na maging digitalized na ang railway system. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang digitalisasyon at ang mga technology-driven innovation ang makatutulong upang mas mapabuting railway system sa Pilipinas. Kahit nitong palakasin ang manpower nito sa tulong ng Philippine Railway Institute o PRI. Sa pamamagitan anya ng pagbibigay ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa mga operator, engineer at iba pang kawani ng railway sector ay mas magiging maayos ang serbisyo sa publiko. Isa anya sa halimbawa ng digitalization ay ang state-of-the-art training simulators ng PRI na donasyon ng gobyerno ng Japan. Binigyan din ng kalihim na makatutulong ang mga nasabing kagamitan para sa mapaparating na railway project ng bansa ng MRT-7, North-South Commuter Railway, National Subway Project at MRT-1 Cavite Extension. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, kaporto mo sa Balita't Serbisyo. Samantala, Pangulong Marcos dapat patunayan sa publiko na di gumagamit ng droga. Ayon yan kay FPRD. Alamin natin ang detaling yan sa pagbabalik ni Kapartner Daniel Paulite. Kapartner Daniela. Hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hahanap ng patunay kung positibo sa paggamit ng ilegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na hamunin ni House Speaker Martin Romualdez si dating Pangulong Duterte na maglabas ng ebidensya para patunayan ang kanyang mga akusasyon sa Pangulo. Giit ni Duterte, dahil nasa gobyerno naman si Marcos, nasa kanya ngayon ang responsibilidad na patunayan na siya ay inosente. Kamakailan nga, sa isang prayer rally, tinawag ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na isang drug addict at gumagamit ng cocaine. Noong siyang araw ay mayor pa ng Davao City, pinakitaan siya ng PIDEA ng drug list kung saan naroon ang pangalan ng Pangulo. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. I think it's the fentanyl.
Fentanyl Hindi naman pumalag si Pangulong Marcos sa akusasyong ito, pero buwelta niya, baka kaya nasasabi raw ito ni Duterte ay dahil sa fentanyl. Pero sabi ng dating Pangulo, ang fentanyl ay reseta sa kanya para maging pain reliever nang siya ay madisgrasya. 8 taon na ang nakakaraan sa kanyang pangangampanya sa pagkapangulo ng bansa. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President, hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Una na ngang itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa drug list si Pangulong Marcos taliwas sa pahayag ng dating Pangulo. Ayon naman kay Duterte, natural lang na itanggi ng PIDEA na kasali sa kanilang narcolist ang Pangulo. Pero hahanapin niya raw ang listahang ipinakita sa kanya noon at ilalabas ito sa publiko. Ikaw ang PDEA, mag-recall ko, Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon, hindi ko man tinanggap yon, pero hanapin ko ron, as soon as it comes into my hands, I will release it. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Kuha yung PDEA. Hirit pa ng dating Pangulo, ano nga raw ba ang tunay na ginawa ni Pangulong Marcos sa Germany at bakit ito pumasok sa isang rehabilitation center? Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati na military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Hindi ko na sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Samantala, nilinaw naman ni dating Pangulong Duterte na walang anumang masamang epekto sa kanyang katawan ang fentanyl na kilalang isang synthetic opioid drug. Pero kung ipipilit anya ni Pangulong Marcos ang issue ng paggamit niya ng fentanyl bilang pain reliever noon, ay mapipilitan rin siyang hayagang hamunin na sumailalim sa drug test ang punong ehekutibo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.
Samantala, Philippine Coast Guard pumirma ng kasunduan sa Vietnam Coast Guard. Ang detalye yan mula kay kapartner Paul Montibon Jr. Kapartner Paul. Kasunduan ang Philippine Coast Guard at Comandante na si Coast Guard Admiral Ronnie Hill Doral at Vietnam Coast Guard Commander Major General Lee Quang Dao na ginanap sa Hanoi, Vietnam nitong Martes, January 30, 2024. Lain itong palakasin ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Kasama rin sa kasunduan ang mas malawak na mutual trust and confidence at pagbuo ng hotline communication mechanism ng PCG at PCG. Parang pinaniniwalaan ng Pilipinas at Vietnam ang magandang relasyon ng mga bansa na nasa Southeast Asian region, partikular na sa usapin ng maritime preservation. Matatanda ang pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. at the Vietnamese President Vo Van Thuong ang palitan ng bilateral documents sa pagitan ng nasabing bansa sa nasabing kasunduan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung nag-uulog Paul Montibon, kapartner mo sa Pagkat Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang national, PBBM nanindigan na walang lamat ang kanilang political relation ni Vice President Sara Duterte sa Uniteam. Ang detaling yan mula kay kapartner Creslin Catarong. Kapar Creslin. Sa panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sideline ng kanyang state visit sa Vietnam, sinagot ni PBBM ang tanong tungkol sa relasyon nila ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Sinabi ni Pangulong Marcos na walang nagbago o walang naging lamat sa kanilang relasyon ng Vice Presidente. Ito sa kabila ng mga pahayag na binitawan ng ilang miyembro ng pamilya ng Vice President laban kay Pangulong Marcos. Sa tanong naman kung pananatilihin niya si VP Sara bilang DepEd Secretary, ani PBBM, tiwala at kumpiyansa pa rin siya sa Vice Presidente. Naniniwala din ang punong ehekutibo na buo pa rin ang unity nila ni Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Creslin Catarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa ating balitang ronda, 3 pulis na sawi sa enkwentro sa pagitan ng Ampuan Criminal Group sa Samar. Ang detaling yan mula kay kapartner Paul Montibon. 3 pulis ang killed in action habang 4 naman ang wounded in action matapos ang tungkong pagsimpi lamang ng warrant of arrest. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Pahanto, naganap ang insidente alas 5 ng madaling araw, January 30, sa barangay Mahayag, Santa Margarita, Samar. Sinabi ni Pahanto na isisimpi lamang sana ng Samar Provincial Mobile Force Battalion ang nasabing mandamiento de arresto laban sa mga suspect na sina Edido Ampuan, Jojo Altarejos at Rogelio Macorol na mga miyembro ng Ampuan Criminal Group nang biglang magkaroon ng sagupaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagong investigasyon ng Santa Margarita PNP kung saan lahat ng kanilang istasyon sa Samar ay inilagay na sa alert status at inatasan na rin ang pagkakaroon ng checkpoints. Mayroon na rin ipinakakalat na karagdagang puwersa sa lugar tulad ng 804th at 805th ng Regional Mobile Force Battalion. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Business News Blast. At sa ating balitang business, kaunahon ng Pinoy Bakery sa Barcelona, Spain, bukas na. Alamin natin yan kay kapartner Sigrid Castañeda. Bukas na sa Barcelona, Spain ang Forn de Manila ang kauna-unahang Filipino bakery sa lugar. Ang lokasyon nito ay malapit sa Port of Barcelona at dumalo mismo sa opening si Philippine Consul General Maria Teresa Lazaro. Maaaring mabilis sa Forn de Manila ang Pinoy pandesal, cassava cake, kalihim, kabayan, ensaymada, pan de coco, egg pie at marami pang iba. Nasa likod na naturang Filipino bakery ang mga veteranong baker na nakatira sa Barcelona na sina Marisa Moreno, Arlene San Pedro at dating Pilipinas National Women's Volleyball Team player Rachel Ann Daquis. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sigrid Castañeda, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. International News Blast. At sa ating balita international, Denmark top 1 sa list corrupt country sa buong mundo. Singapore, tanging Asian country na pasok sa top 10. Ang detalye yan mula kay kapartner Margaret Percasio. Nangunguna ang Denmark sa top 10 least corrupt countries ayon sa 2023 Transparency International Corruption Perception Index. Sa inilabas na datos, 90 points ang nakuha ng Denmark. Sinundan ito ng Finland na may 87 points, New Zealand na may 85 points, Norway na may 84 points, at Singapore na may 83 points. Kasama rin sa top 10 ng Sweden at Switzerland na pawang 82 points, Netherlands na may 79 points, Germany na may 78 points,
points at Luxembourg na may 87 points. Mapapansin tanging Singapore lang ang Asian country na nakapasok sa top 10. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Margaret Percasio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. At sa ating balitang sports, pambatong si AJ Edu kasali sa lineup ng Gilas para sa FIBA Asia Qualifiers kahit may injury. Ang detalye niyan mula kay partner Balde Vinagracia. Hindi malayong makakapaglaro na rin muli si AJ Edu. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ng spot ang basketballista para sa 2024 FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong Pebrero. Kung matatandaan, nagkaroon ng knee injury si Edu noong November 2023 na maglaro ito para sa Toyama Grosses sa Japan B-League. Samantala sa qualifiers, makakalaban ng Gilas sa Hong Kong ang basketball team ng naturang bansa sa February 22 habang ang Taipei naman sa February 25 dito sa Manila. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivine Gracia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. At sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo at Ann Curtis nakakuha ng parangal sa Gawad La Saleta 2024. Ang detalye niyan mula kay kapartner Justin Nazario. Namamayagpag ang ilang aktres at female host sa ginanap na Gawad La Salianeta 2024 nitong January 29. Sa event, nakuha ni Catherine Bernardo ang parangal bilang Most Outstanding Film Actress. Maliban sa nabanggit na award ay nakuha rin ni Catherine ang Most Outstanding Brand Endorser, habang Most Outstanding Filipino Film naman ang A Very Good Girl kung saan siya tampo. Si Barbie Forteza ay ginawaran bilang Most Outstanding Actress in a Drama Series, habang si Ann Curtis ay Most Outstanding Female Entertainment Show Host. Sina Regine Velasquez, Melay Cantiveros at Julina Magdangal ay Most Outstanding Talk Show Host para sa Magandang Buhay. Ang Gawad La Salianeta ay nagbibigay parangal sa mga Most Outstanding Media, Most Influential Celebrities at Most Effective Communicators sa bansa. At yan ang ating showbiz news para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Justin Nazario, kapartner mo sa balita at serbisyo.